Investigation instead doon sa nilalaman ng bank accounts ni CJ, doon sa pag-leak ng mga bank records. Ano po masabi? Maganda nga po yung pinupuntahan na yon dahil naniniwala makikita nyo ating Senate President that the banking system should not be affected by this. Kasi po, if you would note, nakasama sa application for subpoena noong ifinali ito ay ilang bank records. Yun nga po ang dahilan kung bakit ka humihingi ng subpoena para po nga i-disclose yung mga confidential bank records. Siguro po sila rin nagtataka, ba't nauna yung dokumento bago sa subpoena? Yun po. So yung defense may balak bang tignan din ito? Ang totoo po, tinitingnan po namin ito, pinag-aaralan, pero natutuwa po kami at tinitingnan nila. At makikita nyo naman po sa sagot ng President ng PS Bank, it appears that there is some discrepancy. Sabi niya, hindi ko masabi na this is a facsimile or according to him, is a photocopy of an original. Yan po ang sinasabi. Rex Remigio po from Global News Network. So kapag napatunayan po ba na sa PS Bank at Itipunan branch nagmula yung leakage, and a while ago sinabi ni Witness Garcia na hindi, pwede ba siyang maparusahan dito? Well, malinaw sa batas na may pananagutan ng kahit sinong individual, kung sino mang tao ang makakakuha ng ganitong mga dokumento na ipinagbabawal, meron silang pananagutan ayon sa batas. Ngunit siguro tingnan din natin, suriin din natin mabuti. Paano napunta sa prosecution ng isang illegal na ebidensya? Paano napunta sa prosecution ng isang illegal na dokumento? Siguro maaaring tanungin din natin yung mga ganyang bagay. Sapagkat, alam nyo, nandito tayo sa isang prosesong marangal, prosesong maayos. At kung patuloy naman natin gagawa ng intriga, kuro-kuro, haka-haka, at mga dokumento na wala naman talagang kinalaman doon sa mga aligasyon. At ngayon, nakikita natin may mga ebidensya, may mga dokumento na para hubagang illegal ho nakuha, ay siguro dapat natin ito suriin. Sapagkat malaki po ang magiging dagok nito, hindi lamang po sa karapatan ni Chief Justice Corona, ngunit sa pangkahalatan. Alam niyo po, bawat tao ho, bawat Pilipino, meron ho tayong karapatan sa privacy natin. Meron ho tayong karapatan na maging ang mga dokumento ho ay dokumento na personal sa atin ay hindi ho makukuha ng ninuman at gagamitin ito laban sa atin. Sapagkat ang mga gumagawa lang ho niyan kriminal ayon dun sa batas. Pagka ginawa mo yan, kriminal ka. So lahat ng gumamit ng dokumento na illegal ay kayo mas talagang kitang-kita na lahat kayo yung mga kriminal. Okay, sir. Tapos po yung way po ba ng pagkatanong na categorical, just like yes or no, or even hypothetical questions, justifiable po ba ito sa pagtatanong sa isang witness? Unahin ko na siguro sapagkat kanina ko pa gusto sagutin yan. Kami nalulungkot sapagkat masakit na ang nangyayari. May mga pagkakataon na siguro naman may formal na kami motion. Hindi ko na siguro kailangan ulitin pa kung ano nakasaad doon. Ngunit yung nangyayari ho ngayon, parang ho ba talagang ginigisa na ho tayo sa sarili naming mantika. Parang wala na ho kami makakuha bang semblance ng impartiality. Ngunit, alam niyo, sa akin lang ho naman ito. Alam ko sa inyo ngayon at sa mga nanonood sa atin, meron rin naman ho silang sarili nilang mga pananaw dito. Ngunit kung sa akin lang ho, nakalulungkot sapagkat sana naman ho, ibigyan naman tayo ng pagkakataon ng isang patas, isang malinaw, at isang maayos na proseso na pag tinignan ho natin ulit mga ilang taong in the future, makikita natin na tama at maayos yung ginawa natin. Let Avinales, DCRH. Sir, sabi ng isang senator judges kanina, hindi daw ba magkakaroon ng injustice kung hindi matitingnan yung dollar accounts? Ano pong reaction niyo dito? Mas may injustice kung ipipilit natin ang isang bagay na illegal.
Tanong pa po. Para natigilan ho kayo, ha? Lang din. Can you just explain to us what is the implication if the documents attached to the subpoena are fake o kung mapatunayan genuine? Pero kanina sinabi na may differences, no? So, mukhang talagang fake. Anong implication po ba nun? In terms of sa merit, wala pa naman kasi nga kahit yung mga linalabas ngayon na ebidensya, sinabi naman ng court na hindi pa yan yung ebidensya na gagamitin sa desisyon kasi nasa presentation pa lang tayo ng evidence, wala pa tayo sa formal offer of evidence. Ang siguro, yung mga konsiderasyon lang dito, unang-una, kung paano ito makaka-apekto o paano ito gagamitin ng kabilang panig, kung gagamitin nila for negative public opinion o para makakuha ng negatibong pananaw para doon sa nasasakdal na si Chief Justice Corona. Pero yung doon naman sa, in terms of criminal liability, yung kung fake yung documents, ang magkakaroon na ng criminal liability yung bangko mismo o yung tao nila pagka merong dokumento na may kinalaman sa account na nanggaling sa kanila. So kahit pa nagkaroon ng alteration dito at nasabing hindi ito totoo, basta may lumabas na impormasyon tungkol doon sa accounts ng kahit sinong depositor, in this case ni Chief Justice Corona, magiging liable sila criminally. At kahit sinong gumamit ng dokumento, pwede maging criminally liable. So kahit fake, May karagdagan lang po kami doon, paliliwanag. Siguro gusto nyo makita na pinaliwanag na ng kasama kong si Karen yung prosesong ito. Pero further, magdadagdag lang po ako. Siguro kailangan natin tingnan dalawang anggulo. Ang unang anggulo po ay titingnan natin na yung leakage na sinasabi. Paano ko itong leak? Kung leak po yan, ang ibig sabihin po nun ay may nag-i-exist at yung pinagkopyahan niya ay totoo. Yun po ang leak. Ngayon ang tanong, ano po ba criminal liability? Yung po mga nagpalabas noon. Yung nag-participate sa pagpapawala ng information o ng dokumento. Yan po ay titingnan natin, depende sa chain of custody, sino po may mga participant doon. Ang pangalawa pong senaryo na pwede niyong tingnan is, maliban sa leakage, is yung sinasabi kung fake po ito. Ang fake po ay hindi inililik. Ibig po sabihin, it was created. Ibig po sabihin, they made it appear that such a document exists. Sa katotohanan po ay wala. Yun po yung parang tinutukoy ng presidente ng PS Bank. Sabi niya, parang kung titingnan ito sa original, sabi niya, hindi natin masasabi because there are some discrepancies. So makikita niyo po magiging iba yung tinutukoy o yung ating direksyon. Depende if it was actually a leak or whether it was a fake document that was attached to the application. Ganun po. Sir, but even though they may be fake, the fact that the account numbers are correct, diba ho? So, paano yun? Parang it's semi... Hindi po. Ganito po yan. Isasantabi natin. Huwag natin paghaluin po. Ang pagsusuri ng whether leak or fake is ibang usapin yan. Ibang usapin. Yung pagtanong na kung nag-exist iyon ay tanong kung pumapasok sa secrecy of bank deposit at kung inaalaw na ma-examine. Paghiwalayin po natin. Kasi sa ngayon, ang proseso is tinitingnan yung nilalaman, di po ba, ng deposito. Ibang proseso po yun, dito ginagawa yun. Pero ang akibat po nito ay isa ring proseso para po malaman kung yung nga tinatanong ng mga senator, na-leak ba ito? O pangalawa, na sinasabi ng presidente ng bangko, hindi po katulad dito ng original. Yung po sinasabi. So sir, yun nga ho. So kahit hindi siya katulad ng original, dahil yung mga account number ay, they exist, di ba? Yes. So ibig sabihin, ano pa rin, may criminal liability pa rin. Yung Kung sino man ang naglabas. Opo, kesa po yan, leak po yan or falsification o fake po yan, may criminal liability. Ang iba lang po yung leak kasi violation ng criminal aspect ng banking law, ng bank secrecy law at yung sa foreign currency deposit. Pag sinasabi naman natin falsification, wala kang gilik eh. Kaya lang, pinalabas mo na ito'y isang totoo na wala naman pong ganoon. May liability ka rin under the regular revised penal code. May mga katanong. Yes, ma'am. Mukhang
hindi po natatanong kung ano po yung differences na sinasabi po ng presidente ng bangko. Bawal po ba niyang sabihin kung ano yung differences na sinasabi niya between yung photocopy na documents na pinipresent nila at saka yung kung anong meron sila sa bangko? Siguro ang iniiwasan niya dito ay magsabi ng detalye na may kinalaman sa foreign bank account dahil nga meron tayong malalabag na batas, yung secrecy of bank deposits in relation to yung mga foreign currency deposits. So, siguro yun yung iniiwasan niya.